with you. Okay? Dahil ngayong umaga, papasok na tayo sa article number 14. Okay? Article number 14 na tayo. Tapos na tayo doon sa gospel at batas. Pupunta na tayo sa church. Okay? So, kung may notebook kayo, kung may Bible kayo, ilabas nyo na, i-ready nyo na. Ayan, para po sa mga nandito, ang ating pag-uusapan po ngayong umaga ay ang article number 14 ng simbahang ito. Ito ang pananampalataya natin pagdating sa simbahan. Okay? Marami kasing nagkakaroon ng sarili nilang konsepto o pag-iisip pagdating sa simbahan. Ang sabi nila, ang simbahan daw ay parang kumpanya, parang organisasyon na dapat tayo ay nagtutulungan, nagsasama-sama at nagkakaroon ng iisang layunin. Pero po, mali ang ganong kaisipan. Never naging dahil sa tao or para sa tao ang isang simbahan. Ito ay specifically, nanggaling sa Diyos. Kaya dapat ang kaisipan ng Biblia ang ating titingnan pag tiningnan natin ang simbahan. Nung last Sunday, napag-usapan natin sa ating devotion yung unang parte nito. We believe that a New Testament church, tayo po ay New Testament church na. Hindi tayo yung mga lumang mga grupo or pagtitipon na asembleya doon sa panahon ng Old Testament. Kung hindi, ang ating church is a New Testament church. Ito ay nagmula sa utos ng Panginoon nung tinatag niya ang kanyang simbahan doon nagsimula sa kanyang mga disipulo papunta sa Jerusalem Church, papunta sa iba't ibang churches, hanggang sa lumawak, hanggang sa panahon natin ngayon, ay nandito pa rin ang simbahan. No? Pero maraming simbahan na iba't iba ang kanilang mga denominasyon nila. No? Sino ba ang tamang denominasyon? Doon pa lang sa perspektibo na yon, mali na ang ating pagtingin. Bakit? Hindi sa denominasyon o sa pangalan, sa titulo ng isang simbahan, makikita mo na yan ay isang New Testament church. Bakit? Kasi pwedeng Baptist sila, pero hindi sila nagtuturo ng Baptist beliefs. Hindi sila nagtuturo ng maka-Diyos na paniniwala. No? Nakakatakot yun. Diba? Pwedeng sila ay Baptist, pero hindi sila naniniwala na ang Biblia ang authority sa church. Pwedeng para ring isang denomination or religion na kilala natin na may iisa lang na ulo, at yung ulo na yon, pag nagsalita siya, lahat ng simbahan ay susunod sa kanya. No? Ganong klaseng form ng government. Di ba? Kaya dapat maging tayong maingat. At dapat alam natin kung ano ba ang New Testament Church ayon sa ating mga nababasa sa Biblia. No? So bigyan natin ng konting definition. Ano ba ang New Testament Church? Okay? Ito ang New Testament Church. Obserbahan nyo sa Bible. Itong dalawa na ito, ang uunahin natin i-discuss. Dalawang partikular na usapin pagdating sa simbahan. Una, kung pwede nyo dyan may sulat, no? What is the New Testament Church? At pangalawa, what is the authority in the New Testament Church? Ulitin ko po, kung nandiyan sa ating PPT. Kung wala naman, uulitin ko po, kung pwede nyo isulat nyo para matandaan nyo. Dalawa ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Una, what is the nature
of the New Testament church. What is the nature of the New Testament church? And number two, what is the authority of the New Testament church? Okay? Ano ang nature niya? Ano ang itsura? Ano ang kanyang ano yung kanyang characteristic? Yung pangalawa, ano ang authority? Ano yung dapat sinusunod, dapat pinapakinggan sa loob ng isang New Testament church? Itong dalawang pag-uusapan natin ngayong umaga at sana mayroon kayong matutunan dito sa pag-uusap natin. Okay? So, bago tayo mag-start, bubuksan ulit natin ang Matthew chapter 28 verse 19 to 20 para makita natin ang utos ng Panginoon sa kanyang mga disipulo nung siya ay malapit ng malis. Matthew, Book of Matthew chapter 28. Okay, verse 19 to 20. Diyan na po ba kayo? Say amen. Okay. Ito ang parang hindi lang ito basta inutos ni Kristo sa kanyang mga disipulo, kung hindi ito ay pagproklama na ang itinuro ni Kristo ay sapat para makapagligtas at para ang mga mananampalataya sa Kanya ay makapagpatuloy. Okay? Hindi lang ito basta utos. Ito ay parang proklamasyon. Proklamasyon na ang itinuro niya ay sapat na para makapagpatuloy ang isang mananampalataya. On verse 96, sabay-sabay tayo. Let's all stand as we read the Word of God this morning. Matthew 28:19. Ready? Go. Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, sabi niya, I am with you always, even unto the end of the world. Let's pray. Lord, thank you, Panginoon, sa text na ito. We pray and ask, Lord, na habang bubulay-bulayin namin, Panginoon, ang dalawang topics na pag-usapan namin this morning, ay makita po namin, Panginoon, ang kahalagahan ng isang New Testament church. Hindi ito, Panginoon, basta simbahan. Ito po, Panginoon, ay specific. Hindi po ito general. Ito po ay individual at unique. Papasalamat po kami, Panginoon, sa blessing na natipon niyo po kami sa bahay-sambahan ng Kamalig Baptist Church. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay? The New Testament Church. Ano ba ang itsura ng isang New Testament Church? Okay? Kung pwede mo dyan doon mailabas sa ating PPT. What is the nature of the New Testament Church? Ito ang una sa GCCN. Okay. Ito ang una. Ang una po, the New Testament Church, number one, the nature of the New Testament Church is letter A, local and visible. Ano ibig sabihin nun? Ang katawan ni Kristo, ang simbahan ay lokal at nakikita. Ibig sabihin, may address na pupuntahan, no? Nakapagtitipon, dahil ito ay asembleya. Pag nagtitipon ng asembleya ng mga mananampalataya, doon pumupunta ang mga mananampalataya. Nagtitipon sila sa lugar na yun, kahit saan yan. Anong ibig sabihin nun? Nakikita natin at alam natin kung saan tayo pupunta kung gusto natin puntahan ang church. Ulitin ko po, hindi itong building. Paano, Brother David, kung mawala yung building? Wala na tayong lote, wala na tayong pagtitipunan. Mga kapatid, hindi po ang lote, hindi po ang building ang simbahan. Ang simbahan ay yung mga mananampalatayang nagtitipon
sa loob ng building na to. Kaya kahit na magkita-kita tayo doon sa Oval, sa Ginubatan, lokal at visible, nakikita, no? Ang New Testament Church. Okay? Diba? Kaya walang online church. Wala ring watch from home church. Walang ganon, no? Either na membro ka ng isang lokal na katawan ni Kristo or hindi ka membro ng isang lokal na katawan ni Kristo. Local and visible, yan ang letter A natin. Ano pa? Ang pangalawang nature ng New Testament Church. Ang pangalawang nature ng New Testament Church is this: a congregation of spiritually baptized believers. A congregation of spiritually baptized believers. Ibig sabihin, ang mga miyembro sa loob ng simbahan na yon ay yung mga baptized. Spiritually baptized according sa sinabi ng Biblia. Okay? Naintindihan mo ba natin? Ibig sabihin, walang naging membro dahil ikaw ay nangako, sumumpa, hindi ka magiging membro or pumirma ng dokumento. Hindi ka magiging membro ng ganon. Ang pagiging membro ng isang lokal na simbahan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at idedeklara mo ang pananampalataya mo sa mga mananampalataya sa lokal na asembleya na yon at malalaman nila, ay, yung tao na yan, nagdeklara na siya ng kanyang pananampalataya at kanyang dedikasyon at commitment sa pagsunod sa Diyos. At pag dineklara niya na ang kanyang pananampalataya, wala nang iba pang gagawin kung hindi sumunod sa tubig ng bautismo kung saan ito ang magsisimbolo ng paglubog niya sa kasalanan. Ang kasalanan niya ay namatay na kasama ni Kristo doon sa paglubog sa tubig. At pag itinaas siya doon, ang nagsisimbolo na ikaw ay itinaas na sa bagong buhay kung saan ka ngayon lalakad papunta at kasama ng Panginoong Kristo. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, hindi po sa pamamagitan ng legal ang pagpapamembro ng church. No? Hindi sa pamamagitan ng mga dokumento. Ang basihan na ikaw ay membro ng simbahan ito, dineklara mo ang iyong pananampalataya sa harap ng mga mananampalataya. Kaya ka naging membro dahil nalaman namin na ikaw ay nasa Panginoon na at dedikado ka ng sumunod sa Panginoong Kristo. Yan ang dahilan kung bakit ang isang lokal na simbahan, ang isang local visible church, no, na nakikita, nakakasama natin yung church, ay doon tayo nagpupuri sa Panginoon sabay-sabay at doon rin tayo nagpapalakasan at ina-uplift ang isa-isa. Bakit? Kasi doon sa loob na yon, ang mga mananampalataya na yon, maiisa tayong Diyos. Maiisa tayong pananampalataya kay Kristo. At alam natin, yung binasa natin kanina, observe all things whatsoever I taught. Di ba? At go ye, ipakilala ang Panginoon, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Nakukuha po ba natin ng letter B? Nakuha natin? Ang New Testament Church ay hindi lang lokal at visible, no? Pangalawa, ang New Testament Church ay kongregasyon ng mga spiritually baptized believers. Pag hindi ka pa po baptized, ikaw ay hindi pa member ng lokal na simbahan na to. Pero kasama ka na sa pamilya ng Diyos. Okay? Kasama ka na sa pamilya ng Diyos, ikaw ay anak na ng Diyos, pero hindi ka pa kasama bilang miyembro ng lokal na simbahan ng Diyos. Di ba? Yun rin ang dahilan, mga kaibigan at mga kapatid, kung bakit pag may galing sa ibang lugar na gustong mag-ministry, ay hindi siya pwede mag-ministry hanggang hindi natin nalalaman kung siya ba ay tunay na mananampalataya o hindi. Bakit? Kasi pagka lumipat dito sa ating simbahan, ito ang delikado. Malay ba natin kung meron siya ng problema?
nagkalat pala siya doon sa lumang simbahan, tapos pagdating dito, ay magpapamembro para mag-ministry. Ang makikita ng mga tao, o tingnan mo, nagmi-ministry yun, tapos doon, ano yan? Di ba? Nagwawala yan doon. Doon sa kabila. Delikado yun. Di ba? Ang basihan natin, hindi yung dokumento, hindi yung nabaptize ka. Ang basihan natin, ano? Yung pananampalataya mo kay Kristo. Okay? Ano yung pangatlo? Maliban sa local at visible, pangalawa, a congregation of spiritually baptized believers. Pangatlo, join together by an agreement in the faith. Join together by an agreement in the faith. Tandaan natin yung salitang agreement. Anong ibig sabihin ng salitang agreement? Okay? Ibig sabihin nun, walang sino man dito sa loob ng ating bahay-sambahan ang pinwersa, no? Wala dito ang pinwersa kung hindi lahat ng membro sa simbahang ito ay mga mananampalatayang committed, no? Committed at mga regenerated believers na pinili. Let's use the word piniling sumunod kay Kristo, no? Tandaan natin 'yon, walang pinilit kung hindi lahat ng mga membro dito ay piniling sumunod, no? Ulitin ko ulit para makuha natin. Walang pinilit kung hindi ang mga membro sa simbahang ito piniling sumunod kay Kristo. Okay, sana malinaw 'yan sa inyo. Yan ang simbahan na kung saan tayo ay nagsama-sama, no? Tayo ay may agreement. Nagkakasundo tayo saan? May iisa tayong Diyos, may iisa tayong pananampalataya, iisang bautismo, no? One Lord, one faith, one baptism. And one Spirit, iisa tayo bilang simbahan. Okay? Nakakasunod ba? Okay? So, we are joined together by an agreement in the faith. Pang-apat, we are joined together by fellowship of the gospel. Pang-apat, we are joined together by fellowship of the gospel. Okay? Baka ba natin? Joined together by fellowship of the gospel. Buksan natin sa Acts chapter 2 verse 42. Acts chapter 2 verse 42. Andiyan na po ba kayo? Verse 42? Say amen. Acts chapter 2, verse 42. Kung nandiyan na po kayo, say amen. Okay? Wala pa yung iba? Andiyan na kayo? Andiyan na po ba kayo? Okay, andiyan na yung iba? Okay, andiyan na. Verse 42, babasahin natin, no? And ito yung mga mananampalatayang naligtas nung si Peter ay yung mga mananampalataya sa Jerusalem, no? So sa 42, ito yung mga mananampalatayang naging membro ng simbahan ng Jerusalem nung nag-preach si Peter tungkol sa yung pinako nyo sa cross, yun ang magliligtas sa inyo, no? Nasaktan yung mga taong ito at nung they were pricked in their hearts, ang sabi ni Peter sa kanila, baguhin nyo ang isip nyo, talikuran nyo ang kasalanan at manampalataya kayo and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, dahil ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. At ngayon yung mga taong ito, ang sabi sa verse 41, they gladly receive His word, ay nabautismo. Yung mga nanampalataya ay nabautismo. And the same, there were added unto them 3,000 souls. Ngayon punta tayo sa 42. Yung mga nanampalataya na yon, na nakilala ang Panginoong Jesucristo, sabi sa verse 42, and they continued, ano daw? Steadfastly. Sabi doon, and they continued, ano daw? Steadfastly.
Mahalaga yung bagay na yan dahil ang mga mananampalataya ay hindi siya, kung sasabihin natin parang tumubong nakabuti, tapos biglang mawawala na lang, no? Parang usok. Ngayon nandito, mamaya wala na, hindi. Ang isang mananampalataya na nakilala kay Kristo, nalaman niya kung sino siya, nalaman niya yung dapat niya baguhin, nalaman niya kung sino ang dapat niya sundan. The moment na makilala mo ng buo kung ano ang ginawa ng Panginoong Kristo para sa iyo, malinaw ang susundan mo. Wala ka ng ibang susundan, hindi reliyon, hindi tao. Ang susundan mo si Kristo at ang Diyos. At paano tayo matututo, malalaman ang kanyang mga salita? Kung hindi sa bahay-sambahan, sa simbahan kung saan tayo natututo ng salita ng Panginoon. No? At hindi lang yun, pati sa ating personal na mga buhay, meron tayong personal devotion. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Bago matulog, pagkagising, kung pagkagising kayo, kung bago matulog kayo, dahil meron tayong kanya-kanyang schedule. Ang sa akin is bago matulog, no? Yun ang dapat makita natin. Ang mananampalataya ay nagpapatuloy sa kanyang mga pagsunod sa Panginoon. Okay? So, ang sabi po dyan sa 42, and they continued steadfastly, saan? In the apostles' doctrine, and saan daw yung sunod? Hindi lang sa katotohanan at kaalaman ng salita ng Diyos at sa doktrina, sa teachings, kung hindi pati daw saan? Sa fellowship. Dapat nakikisalamuha ka lagi saan? Sa mga mananampalataya. Dahil pag nakakisalamuha ka sa mga mananampalataya, malalaman mo ang kanilang buhay sa Panginoon, malalaman mo kung ano ang mga blessing ng Panginoon sa iba't ibang tao, hindi lang sa iyo. Malalaman mo na hindi lang ikaw may problema, iba't ibang tao may problema. Nandoon ang grasya, ang blessing ng Diyos sa bawat isa. No? Kaya napakalakas ng isang simbahan kung ang sentro ng pag-uusap ng isang simbahan ay ang gospel, ang Diyos, ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay at hindi kung ano-anong bagay. No? Business, di ba? Kalokohan, hindi ganoon. Hindi ganoon. Dapat ang ating focus ay maging si Kristo at ang Diyos. Ngayon, linggo, dapat ito ang mapaalala sa atin. No? Mamaya, pagtapos ng ating services, lunch na naman, no? Huwag kayong magsususulo. Mangamusta kayo. Kamustahin nyo yung ibang tao. Bigyan nyo ng oras, no? Yung ibang tao, bakit? Kasi hindi lang tayo sa mga teachings, sa doktrina. Kaya tayo nandito sa church. Nandito rin tayo para maka-encourage, para maging blessing, para mag-uplift ng isang tao. No? Ang tanong, kaya ba natin? Kaya ba natin? Para ayaw nyo, kaya ba natin? Kaya ba? Ito ang isang importanteng bagay, no, na makita natin. Tayo ay nagkakasundo una sa pananampalataya. Pangalawa, we are joined together by fellowship of the gospel. Ang fellowship natin ay binubuo, ay nag-uugat saan? Sa gospel ng Diyos. Hindi lang yun, buksan natin sa 1 Corinthians chapter 5, verse 12 to 13. 1 Corinthians chapter 5, verse 12 to 13. Diyan na po ba kayo? Say amen. Amen. Okay, verse 12. Babasahin ko po. Sundan nyo ako. Okay? Maganda to ha. Tingnan natin na mabuti. Verse 12. For what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that are within, but them that are without God judge it. Therefore, put away among yourselves that wicked person. Mga kaibigan at mga kapatid, mahalaga ang nakita natin dito, no?
doon sa ating nabasa, hindi natin tinitingnan ng isang tao sa pamamagitan ng kung ano-anong bagay, malinaw na dapat, sabi sa verse 13, maging maingat tayo, or kung maaari, put away from among yourselves that wicked person. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta nagkakaroon ng fellowship, pakinggan nyo to, nagbabantayan tayo pagdating sa kasalanan. Naintindihan po ba natin? Mga kapatid, wala nang iba pang magsasabi sa atin kundi ang ating mga kapatid sa loob ng bahay-sambahan na tayo ay may nagagawang kasalanan sa harapan ng Diyos. No? Dahil sa iba okay lang yun eh. Hindi ka nung papansinin. Pero ang mga mananampalataya sa loob ng bahay-sambahan ay dapat ligong-ligo sa Biblia, no? Lumalangoy ka sa Biblia para maging tulong sa bawat isa na pag mayroong nakababata sa iyo or may nakita kang isang mananampalataya na clearly, malinaw na nakakagawa siya ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Nandun tayo para tumulong, no? Kaya we are associated, we are joined together by fellowship of the gospel. Lahat tayo mananampalataya, lahat tayo alam natin ang kasalanan. Alam natin ang ginawa ng Panginoon para iligtas tayo mula sa kasalanan. Kaya alam natin kung ano ang mangyayari sa isang mananampalatayang patuloy gumagawa ng kasalanan, at yon ay isang parte ng pagiging membro ng simbahan. In fellowship tayo. Ang fellowship hindi lang yun during Sunday. Dapat magkadikit ang ating mga bituka pagdating dyan. Pag may nakita tayong nagkakasala, dapat bumabalik na ang bituka natin. Naku kapatid, masama yan. Dahil magkakaparehas tayo ng pinagmulan. We are in fellowship. In fellowship of the gospel. May isang Diyos tayo, may isang pananampalataya, may iisa tayong bautismo, iisa tayo. Lahat tayo ay niligtas ng Panginoon. Kaya importante na maintindihan natin, ang fellowship natin ay hindi kwentuhan, hindi chismisan, no? Hindi pagiging CCTV. Ang ating fellowship ay dapat maging encouragement, uplifting, rebuking, correcting in the gospel. Nakuha po ba natin? Nakuha ba natin? No? Mahirap siya tanggapin, pero yun ang purpose ng simbahan. Para malaman ng bawat isang membro at ng mga nasa labas ng simbahan na ayaw ng Diyos nito. Kaya kung sa loob pa lang hindi natin yan tinitindigan, paano pa makikita yan ng mga nasa labas? No? We are associated, joined together by an agreement in the faith, and letter D, joined together by the fellowship of the gospel. Last, 2 Corinthians chapter 8 verse 5, tapos pupunta tayo sa susunod na point, okay? 2 Corinthians chapter 8 verse 5. Diyan na po ba kayo? Okay. Sabi sa verse 5, and this they did. Ito yung mga mananampalataya, no? And this they did, not as we hope, but first, ano sabi? Gave their own selves to the Lord, and unto us, sa atin, by the will of God. Na kaya mga kapatid, mahalaga na makita natin, hindi lang ito basta
organisasyon tulad ng sinasabi ng iba, or kumpanya. Hindi to ganon. Hindi. Pulong ito. Ito ay asembleya ng ng mga mananampalataya sa Panginoon na pare-parehas ang pinaninindigan pagdating sa pananampalataya, pagdating sa Diyos nila, pagdating sa gospel, pagdating sa katotohanan, pagdating kay Kristo, at pagdating sa kasalanan. No? Letter E. Yung reviewin nga natin, ano yung number 1? Ano yung ang nature ng church? Number 1, ang church ay local and visible. Nakikita, may address, napupuntahan, nakakausap, local and visible. Ano yung pangalawa? Yan. Ang New Testament church is a congregation of spiritually baptized believer. Walang alien dito na hindi dumaan sa scriptural baptism. No? Walang online baptism. Okay? Wala ring spray baptism. Walang spray. Ano yun? Pesticide. Tatanggalan ka ng insekto. Hindi. Isa lang ang form of baptism. No? Okay? Letter C, tayo ay pinagsasama-sama by an agreement in the faith. Ano yung letter D sa mga notes nyo, yung mga nagsulat? Joined together by fellowship of the gospel. Tama. Amen. And letter E, ito ang New Testament church. Sulat nyo sa inyong mga notebook. The New Testament church observes. Ano ang ino-observe natin? Anong ino-observe ng mga New Testament church? Sulat nyo po ito para hindi nyo makalimutan, at every time na titingnan nyo ang pinag-usapan natin tungkol sa church, makikita nyo ito. Observe the ordinances instituted by Christ. Ang isang New Testament church, it observes the ordinances instituted by Christ. It's a very important matter na ang isang simbahan, ang kanyang ginagawa ay yung mga itinatag, in-establish ng Panginoong Hesukristo. At isa doon, yung nabasa natin kanina, yung main verse na binasa natin kanina, Go ye therefore to all nations, preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. At hindi lang doon nagtapos, teaching them to observe all things na binigay ng Panginoong Jesucristo. And I will be with you always until the end of time. Mga kaibigan at mga kapatid, pag ang isang New Testament church sumusunod at ginagawa ang in-establish ng Diyos na dapat sundin, tama yung promise doon sa Matthew 28, 19-20, kasama natin ang Panginoon hanggang matapos ang mga siglo. Ito ang question, ilang taon na sa Kamalig Baptist Church? Sino nakakaalam? Ang makakaalam, mauuna mamaya sa lunch. Ilang taon na ngayong year? Ilang taon na? Allah, hindi nyo alam, no? Ano po? 47 last year po yun. Siyempre, 49? Hindi. 48 last year, 49 na ngayon. Ayan. 49. Malapit na, no? Wala akong lunch kasi hindi ko alam. 49 na ngayong year. Nakita niyo